Yung hawak, baka sabihin ay walang kwintang pidos nyo, no? Gaano katotoo na may dumaan sa inyo yung mga OFWs bago umalis, no? Nabanggit ba ni Mr. Julan kung sino yung kasunod na speaker? Nabanggit? Hindi pa? Okay. Ako lang magbanggit sa inyo, ako lang magsabi sa inyo kung sino kasunod na speaker. Yung kasunod na speaker, no? Sabi niya sa akin, patayuin mo lang ang tripod ko. Pagkatapos papasok ako. No? Pag napatayo mo na dito, sabi niya, huwag mo lang i-live, no? Kasi makita yung may problema. No? May mga problema sa puso, may mga problema sa asawa, no? May problema sa personal, no? Kasi pag yan, live talaga, kaya pag nag-live ako dito, ma'am, kayo lang ang hindi ko ni-live ngayon eh. Alam mo, viral ka agad eh, lalo na pag ikaw ha, tinuro mo na yung kausap mo ngayon. Ang kulit mo, nandito ko ako sa P2C. Talagang, viral ka na agad bukas. Kasi bakit? Sa napakaraming speaker dito, ako lang ang mayroong ganyan. Pero sabi niya, ako ang speaker ngayon, sabi niya, patayin mo lang yung tripod ko. Maniwala ba kayo? Na may papasok po na speaker? Wala na. So ngayon, wala pang papasok na, ako na lang. No? Yan, nandito lang ka ngayon. So welcome po sa Amipa Pidus. Ang pangalan ko pala, hindi naman nabanggit ni Mr. Julan sa inyo. Ako lang magpapakilala. Pero sana, may sulat yung pangalan ko. Ang problema lang, no? Kung may sulat mo. Okay. Okay na po sa'yo, ma'am. Huwag mong isipin yung problema niyan. No? Kaya mo yan. Ang problema niyan, nakita na yun sa buhay. Kung gusto mo, wala kang problema. May number ako. Tawag ka. Kaya dito na dito. No? O, yung pangalan ko. Ready na? Pangalan ko binabimesi sa mga karawan sa tagapagsalita ng mga papilas manigang Friday na dito. Mga may evident tanong message sa mga dito na dito na dito sa napagalagang mga services para sa inyo. Iba nang tatanong message sa ano naman ang mga services niyo na lagi mong sagot. Ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat? Hindi. Mabilis ako magsalita, ma'am, no? Alam mo, pagdating sa part ko, ma'am, lahat na may problema nawawala. Lahat ng gutom, busog. Lahat ng tulog, gising. Pero kaya lang, pagdating sa part ko, mayroon talagang gustong matulog. Dahil sa pagod, gutom na, no, nanghihina na ang katawan. Yan lagi ko namang sinasabi, sige matulog ka na lang. Bakit? Mabait naman ako na speaker, no? Mabait ako, hindi ko tulog ng ibang speaker na sisitayin ka dyan, no? Bakit ka natulog? O, wala. Kailangan kasi, ang OFW mahalin, no? Mahalin ang mga OFWs. Huwag pagutuman. Sabi niyo ba? Huwag pagutuman? Kanina pa nga kami dito, wala pang kakain eh. Di ba? Gutom na. Tama, ma'am? Ikaw, ma'am, gutom ka na rin? Ha? Hindi ka nag-almusal? Bago umalis ang bahay kanina? Nag-almusal? At least ako nag-almusal ka, ako hindi. Kaya ako medyo nahihilo na rin. Grabe. Pasensya na kayo. Nawarat yung pantalon, pati pantalon pa naman. Yung ganang pantalon ko, ito panglagid lang to. Pag akyat ko ng sasakyan kanina, dito warat hanggang dito. Ay siya nakabots ako eh. Nakaredy ako. Okay, pati pa naman boots, pati pa naman talon, nabanggit pa. Okay, kayo, kamusta? Okay lang? So ngayon, may natutunan naman kay Mr. Julan, tama? Okay, so napaging bagay na may natutunan kayo. Kasi bakit? Yung inyong napag-aralan dito kanina, yan ay kabahagi ng inyong paghanda bago umalis patungo sa labas ng bansa. Bakit? Anong sabi dito kanina? Bakit ka nagpidos? Ang purpose, may ihanda ang mga sarili sa panibagong hamon at mga pagsubok na kakarapin pagdating. Pagdating sa labas ng bansa, tama? Sabi ni ba? Ganun ba? May mga hamon ba at pagsubok pagdating doon? Mayroon. Sino mga ex-abroad? Taas mo kamay. Ex-abroad. Ex-abroad. 5. First timer. Taas mo kamay. 6. Ang first timer, ang ex-abroad, 5. Ang first timer, 6. Sabi niyo, 6 lang ba ito? Parang ang dami namin. Okay. 5 plus 6 equals 11. Yung hindi tumaas ng kamay, pang 12.
Ang pang 7. No? 5 plus 6 equals 11 plus 7. Ilang tao? Ha? 18. 5 plus 6 equals 11. Plus 7, 18 ba? Okay. 18 kayo ngayon. Sigurado ba 18? Hindi, estimate ko lang. Wala. Okay. May inantok. Ibang pidos dito. Sa mga ex-abroad, nagpidos kayo noon, tama? Ikaw ma'am, saan ka dati nagpidos? Away. Ha? Away. Aware din? Okay. Sa aware, nakita mo ako dati noon? Nung magpidos ka? Hindi mo naman kitandaan. Hindi po, matagal na yon. Sino pang ex-abroad? Ikaw ma'am ex-abroad. Sino pang ex-abroad dyan? Saan ka dati nagpidos ma'am? Davao, sir. Sa Davao? Okay. Nakita mo ako doon? Nakita mo ako doon na ma'am sa pinagpidusan mo? Wala, sir. Hindi niya ako nakita. Tama, sabi mo ma'am. Ang sagot mo ay tama. Bakit? Wala naman talaga ako doon. Kaya hindi mo ako nakita doon. Tama? Ngayon mo lang ako nakita ngayon kasi nandito ka ngayon at nandito rin ako ngayon. Tama ma'am? Okay? Sige go. Pamangkin ni ano? Amansina. Okay! Ngayon, ganito. May giniginaw. Mamaya, iinit din ang katawan mo. Okay. Kamusta? May naipon, ma'am? Nung mag-abroad ka? Okay naman? Okay. May anak po kayo? Meron. Ilan? May asawa po kayo? Bad widow. Saan ang asawa mo dati? Patay. Namatay. Bakit? Pinatay. Pinatay naman. Tama na. Bakit? Kasaway? Ikaw may asawa? Meron, sir. Oh, may anak? Meron, sir. Oh. Ilan ang anak? Isa. Asawa? Meron, isa. Isa din. Mabuti lang. Aptik kayo. Day, alisto kayo din, no? Kasi pag hindi ka listo, nakita ka sa kabila, mahuli ka ng asawa mo. Bakit? Sinabi mo wala ng asawa. Hindi mo meron naman, di ba? Ikaw siya may asawa? Wala. Sigurado ka? Pero may anak? Wala din. Ikaw siya mayroon? Hindi mo siya. Asawa, meron. Meron din. May asawa at anak din. Anak, sir, Hindi naman siya nagkakaanak. wala na. Wala na. Asawa. Asawa na din. Asawa na iba. Okay, huwag natin pag-usapan yan. Importante, mahalaga. Kaya ako nandito ngayon para sa inyo. Just in case of emergency. So, mabilisan lang tayo. Anong oras sa'yo, ma'am? 4:31. 4? 1:31. 1:30. Ang oras sa buong Kapulan. 1:30 ng hapon. Okay, mabilisan na lang tayo ha. Para makauwi tayo ng maaga. Okay. So, Miss Susan, bakit ka pala nandito? Nandito ako. No? Bakit? May pag-usapan tayo. Yung mga batas na yan, na dapat mong malaman. Bago umalis, dapat malaman. Kung ex-abroad ka, hindi mo at alam mo noon. Kasi hindi man naman tayo nagkita noon, tama? At wala ako dati sa pinagpidusan mo. Ngayon malaman mo, kasi nandito ka ngayon. Ingat, mga ex-abroad, first timer. First timer. Magtatanong lang ako sa mga ex-abroad. Diretsahan. Ex-abroad. Isang tanong, isang sagot. Ang sagot niyo sa akin, masarap lang o hindi. First timer, makinig kayo sa sagot ng mga ex-abroad. Isigaw niyo, ex-abroad. First timer, makinig po kayo. Ex-abroad, magtanong lang. Isigaw niyo ha, yung pinakamalakas. Ex-abroad, masarap buhay, OFW o hindi? Hindi. Mahina. Masarap o hindi? Hindi. First timer, narinig niyo. Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Nung marinig ng mga first timer, ha? Anong papasok sa isipan niyo? Ha? Bakit sila alis? Ma'am, first timer ka. Ma'am, anong naramdaman mo? Sabi ng mga first ex-abroad, hindi. Masarap, hindi. Marinig ng mga first timer. Sabi ng agency ko, sarap. Huwag natin hindi ko naman sarap. Pero tuloy, hindi. Tuloy, hindi. Tuloy, sigurado. Buo ang loob. Buo.
Kasi ang pagiging buhay OFW dapat hindi lang masipag, tibay ang loob, dapat buo ang loob at kailangan matapang at palaban. Walang inaatrasan, hindi susuko. Kaya pag tinanong ko, lagi dito sila, ang sagot nyo sa akin, pag tinanong ko tuloy, hindi, sumisigaw. Sir, ang sagot nyo lagi sa akin, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Ganun ang sagot ng mga bayaning OFWs. Bakit? Tibay ang loob at buang loob at palaban. Kasi kayo ang tinatawag ng mga bayani. Tama? Hindi madali ang pinasukan nyo. Mga eksabro, tama? Hindi madali ang pinasukan nyo na buhay. Ma'am, maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Ma'am, kayo. Ex-abroad ng first timer. Ma'am, tandaan, walang ibang nagsabi na kayo ay bayani. Ako lang. No? Lahat na nagpipidos dito, ako lang nagsasabi. Lahat ng speaker, mga bayani kayo. Ma'am, maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Ha, ma'am? Maniwala ka, ma'am? Hindi. Ha, hindi ka maniwala, ma'am. Tandaan mo. Sa mga ex-abroad, first timer ka man, ma'am. Linawin ko na, liwanagin ko na. Ma'am, lahat ng mga first timer, kayo ang mga bagong bayani. Ayos ba? Sa mga ex-abroad, kayo ang tinatawag na mga dating bayani. Dating bayani. Sinauna. Ma'am, bakit kaya kayo, tinatawag ng mga bayani? Kasi hindi mo alam, ma'am, para maging klaro na paglabas mo dito, maniniwala ka na ikaw ay bayani. Kasi, pagdating sa labas sa bansa, minsan hindi maiwasan ang mga OFWs. No? Hindi maiwasan. May mga problema pagdating doon, tama? Yes. May mga problema. Pero kahit may problema, tiniis upang labanan ang problema. Gusto mga umuwi ng Pilipinas, pero hindi na makauwi. Gusto na lang ipagpatuloy kahit hirap na sa kanyang mga kinakaharap doon. Kasi yung katulad dito, yung sinabi kanina, mayroon kayong mga pinirmahan ng kontrata, tama? Kailangan, no? Wala mong problema, no? Dapat tuloy ka na magtatrabaho kahit nahirapan ka. Ganun, ma'am. Kahit kulang ang sahod, akala mo pagdating doon, akala mo okay na agad ang sahod mo. Yun pala, unang buwan pa lang, late na ang sahod mo. No? Hindi nga late, updated nga. No? Kulang naman ang sahod mo. Kulang ang sahod, malaki man o maliit, late ka man or updated man ang sahod, ma'am, magpapadala ka sa pamilya mo. Yan ang obligasyon na isang OFW sa kanyang pamilya. Regular communication at saka remittance sa pamilya. Sabi dito kanina, tama? Obligasyon mo yan, ma'am. Magpapadala ka sa pamilya mo. Pag nagpadala ka, kulang man ang sahod mo, obligasyon mo pa rin. Kahit wala nang natira sa'yo, magpadala ka pa rin kasi gutom ng anak mo, pamilya mo. Kaya kahit maliit ang padala mo, magbabayad ka. Remittance, di ba? Magbabayad ka ng tax. Saan pinapasok yung tax na yun? Sa kaban ng bayan. Tama? Ma'am, tandaan. Sa kaban ng bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang? Ang sabi ng iba, Sir, buaya ng bayan. Mga ano, ma'am? Mga ano? Ano? Politikong buhay. Tama, sinasabi ni ma'am. Kaya mga OFW, mag-a-abroad na lang. Mga manggagawa sa Pilipinas. Maganda sana nun ang trabaho. Ngayon, nagre-resign na lang. Pati mga teachers, nurses, doctor, engineers, nagre-resign na lang sa trabaho. Bakit? Ang ganda ng trabaho. Ang liit ng sahod. Kaya mag-abroad na lang. Kaya kadalasan, iyan ang sinapit ng mga kababayan natin ng mga OFWs pagdating sa labas ng bansa. Sobrang hirap
Pero nilalabanan ang hirap. Tama? Nilalabanan. Kaya ma'am, kayo, tinatawag na mga bayani. Bakit? Tulad na nabanggit ko, nagpadala ka sa Pilipinas, magbabayad ka ng tax. No? Pag nagbayad ka ng tax, doon yan ipapasok sa kaban ng bayan. Pero ngayon, ang sagot ni mama, mga buaya daw ng politiko, ang sagot ng isa dito nung nakaraan, Sir, sabi ko, sino ang nakikinabang sa laman ng kaban ng bayan? Ang sagot sa akin, Sir, alam mo sino? Sigaw ng sigaw siya, sobrang lakas. Sabi niya, Sir, si Kapitana. Kasi hindi pala nabigyan ng 1,000 nung mag-eleksyon. Natapos ng eleksyon, may claim stub na, hindi pa rin na-claim. Kasi sinulo daw. Grabe. Ganun kasama ang naramdaman ng mga kababayan ng mga Pilipino. Kaya mag-abroad na lang. Ma'am, kaya kayo tinatawag na mga bayani. Kaya ma'am, pag uwi mo maya ng bahay, tingnan mo na ang mukha mo sa salamin. Kung hindi ka pa rin maniwala sa sinabi ko, sabihin mo, pag naghanap ka ng salamin, pagdating mo ng bahay, pag may return, ang bari, ano binahanap mo? Saan mo salamin dito sa salamin? Bilis-bilisan mo, ma'am. Bilis-bilisan yung salamin. Pag binigay sa'yo, tingnan mo na agad. Mga sir, tingnan niyo na agad ang mukha niyo. Sabi ng mama doon kanina, ng sila ulo, bayani daw ako. Hayaan nyo lang! Kung may nang-distract sa'yo, hayaan nyo kasi ang pag-usapan, bayani ka, tama? Kaya ngayon, ma'am, no? Sabihin nyo lang. Sabihin mo lang sa sarili mo. Dahil ganito lang ang mukha ko. Bayani, palit pala ako. No, maalaala mo yung sinabi ko. Kung hindi dahil sa inyo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Tama, ma'am? Kayong mga OFW, kaya huwag niyong maliitin yung mga sarili ninyo. Kayo ang tunay na mga bayani. Ma'am, at least alam mo na, ma'am, ha? Kaya paglabas mo dito mamaya, ma'am, pag may paharang-harang dyan sa pinturan, diyan. Pag umarang-harang sa sir dyan, sabihin mo, alis mo dyan! Alis! Pag tinanong ka, nila ni sir, bakit? Ano ka ba? Ma'am, sagutin mo, bayani ko! Eh, so ma'am, may natutunan namin. Sabi ko na, yan ang mga mukhang bayani. Mga palaban. So good luck po sa inyong lahat. Sana kayo lahat ay magtagumpay pagdating sa labas sa bansa. Nanalangin ba kayo? Kaya kung ako ang naunang speaker kanina, mag-lead ako ng prayer sa inyo. Pero kung walang nag-lead sa inyo ng prayer kanina, ako na lang magpe-pray sa inyo. Pag uwi ko mamaya ng bahay, tuwing gabi, lahat na dumadaan ng pilos, lagi ko sinasabi, Lord, sana lahat ng dumadaan sa amin, bigyan niyo ng sapat na protection, makarating sa labas sa bansa, na makatagpo sila ng mababait na employer. No? Mababait. No? At sana, pag uwi nila ng Pilipinas, lahat sila ay tagumpay. Ayos ba? Amen? Ganun dapat. Naniwala ba kayo sa prayer? Yes, sir. Mabuti naman. Kasi pag hindi ka naniwala sa panalangin, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Hindi ka naniwala ng prayer, mag-ingat ka. Kaya kailangan magdasal kayo lagi. Sa inyong pag-alis, sana safe kayo. Pati lalo na pagsakay ng plane, no? Para papunta pa lang kayo doon. Lalo na pag hinatid ka pa lang sa airport, dapat safe, no? Hanggang sa makasakay, hanggang sa makarating doon na tagumpay. Okay? Kailangan sa airport kayo. Pag hinatid kayo ng inyong mahal sa buhay, ha? Huwag tumayo sa iyong makaharap na sasakyan na wala man lang harang dyan na poste. Dapat, pag nakatayo ka dito banda. Sakyan lang. Yan. Poste. Dito, malaking poste. May sasakyan yan. Dito ka tatayo. Kasi bakit? Baka may driver yan, tulog. Biglang naapakan ng gasolinador. No? Bigla lang lilipad. Narinig niyo sa airport? O, di ba? Ang problema, OFW din pala ang driver nun. Nakulong na sa labas ng bansa.
Pagdating ng Pilipinas, kulong uli. Tulong guys eh. No? Ay, bigla na apakan ang preno. Kawawa yung pamilya, OFW rin. Pati ang bata. Ingat ha. Laging always alert. No? Dito, ang part ko, magbibigay lang ako sa inyo ng mga tips na just in case of emergency o dito pa lang sa Pilipinas dapat magiging handa na kayo. Okay? Kaya sa mga ex-abroad yan, ex-abroad man kayo, pag paumanhin nyo, baka sabihin ng iba, ay ex-abroad naman ako. No? Laging pidos na lang tuwing alis, magpidos. Kasi sabi ng uwa, dapat lahat ng umaalis ng Pilipinas, maka-first timer ex-abroad, dumaan ng pidos. Ang purpose, may i-update, lalo na kung ex-abroad ka, may i-update. Kung anong mga batas mayroon na dapat mong malaman, taon-taon may pagbabago. No? Nasa labas ka ng bansa, hindi mo naman alam. Pag uwi ng Pilipinas, mag-apply ka, pag alis mo, dapat malaman mo kung anong batas yun. Kasi ang PIDOS ang nag-update sa inyo ng mga OFWs. Ang oras sa buong kapulungan. Anong oras naman? Alas 1:46. Kaya makauwi kayo maaga. Anong sabi? Alas 3? O, alas 3. Pero tapusin mo na maaga. Dahil ang bait nyo, pauwiin ko kayo ng maaga. Mga alas 6 siguro. Kasi hindi na ako huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot, no? Masaya kayong lahat dito. Ayan, oh. Lahat ko masaya, oh. Nakangiti, oh. Yan. Okay! Ngayon, magtatanong lang ako. Dito, sa pagtatanong ko, mayroon kayong maririnig na akala mo, katakot-takot, na akala mo, kung kanina 100% ang excitement mo, akala mo, okay ka na. Kasi may certificate ka na, tama? Kaya 100% ang excitement mo. Pero sa part ko, may maririnig kayo na parang nakaka-discourage. No? Pero hindi ibig sabihin, nakaka-discourage yung narinig nyo. Dinidiscourage kayo o tinatakot kayo para hindi na kayo tutuloy. Ang purpose lang, malaman ninyo kung anong batas meron. Ang isang OFW na dapat nyo malaman. Kasi ang sabi ng UWA, DMW, dapat alamin ng OFW kung anong batas mayroon at dapat walang maitago sa mga OFWs bago umalis sa Pilipinas. Hindi lang pidos lang, no? Ang OFW, pidos lang, kuha ng certificate. Pagkatapos, akala okay na. Kaya dito, magtatanong lang ako ng ilang katanungan. Kung may taga-agency dyan nag-observe sa akin, huwag kayong matakot. Itong mga bagay na ito na sasabihin ko, hindi lamang para sa OFW, maging sa mga agencies. Bakit? Maraming agencies na tumutulong sa mga OFWs. Kaya lang pagdating sa labas sa bansa, yung OFWs, kulang sa kalaman, nagka-problema doon. Nung magka-problema doon, ano nangyari? Hindi natapos ang 2 taong kontrata. May mga sinasaktan, may biktima ng panggagahasa, no? Kung ano-ano, may pananakit. Yung ang ganda posisyon, nurse, pagdating doon, ginawang housekeeping. Nung magreklamo, ang sabi, ano sabi? Nung magreklamo ka, ay kasi sir, wala namang problema. Ang problema ko talaga dapat, ang trabaho ko talaga dapat ay nurse. Pero pagdating dito, housekeeping. Pero nung tumawag ako diyan sa Pilipinas para humingi ng tulong, wala naman ang problema. Kasi bakit? Nasa ospital pa din naman ako. Pero, housekeeping. No? So, problema, hindi. Problema, tama? O, yun. Kaya kung walang alam, pag nagka-problema uwi ng Pilipinas, hindi lang ikaw ng OFW ang apektado. 2 taon ang pinirmahan mo para makapagtrabaho, para makatulong sa pamilya, tama? Pero, dahil sumablay, apektado ka, pamilya mo apektado. Sino ang kasunod na apektado? Number 1. Ang agency na nag-apalis ay apektado. Bakit? Ang OFWs kulang sa kaalaman. Kaya ang purpose nito, maging safe kayo pagdating doon, dahil safe kayo, tagumpay. Kaya na po yung Pilipinas, kung tagumpay kayo, tagumpay din po ang inyong agency na tumutulong sa inyo. Tama? Ganun na yun. Kaya dapat, alamin nyo. Magtatanong na ako. Kasi kung 100% ng excitement mo, mayroong mga bagay-bagay minsan, akala mo okay na, yung pala hindi pa. Magtatanong na ako. Isang batas lang pag-usapan natin. Ang tanong, lahat ba yung kapagsayanan ng kontrata? Sino nakapagsayanan ng kontrata? Taas yung mga kamay. 3, 4. Pa lang, ang nakapagsayanan ng kontrata, 6. Sino hindi pa nakapagsayanan ng kontrata? Taas yung mga kamay. 7. 6 and 7. Mayroong hindi tumataas ang kamay. Sa hindi tumaas ang kamay, ang tanong, ano kayo? Sabi ng iba dyan, nakatingin lang sa akin,
pakialam ko sa iyo. No? Ganun naman minsan ang OFW. Habang nakaupo diyan, akala mo tumatango, pero hindi naman talaga ang focus ng mind sa speaker. Ang nasa isipan tumatango, no? Yes sir. Kunyari nakangiti pa, pero ang nasa isipan ganito. Anong oras pa talaga tayo makaalis dito? No? Ganun lang yan, di ba? Gutom na tayo. May ulan pa naman. Actually, si Dante, nagpapaalam. Hindi daw siya muna. Bubuhos ngayon, bukas na lang. No? Danting Bagyo. Okay. Ngayon, kadalasan, pag tinanong ko, bakit kami siya nagtatanong? Mr. Sam nagtatanong kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi. Kasi nasa batas, ang isang OFW, bago dapat magpidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Kaya dito, pag may nangyari sa'yo, tuwing may nangyari, kung ang 100% kanina excitement mo, walang bawas, pag may nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, magbabawas ako. Magbawas ako ng 20%. 5 beses naman ako magbawas. Oh, 100% na excitement, bawasan mo ng 20%. Dahil nangyari sa'yo, hindi ka nakapag-sign ng kontrata, ang natira, ilang porsyento na lang? 80% na lang. Kaya dapat, nakapag-sign ka ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ganun ba? Bakit kami wala? Problema hindi. Problema. At dapat, bakit kailangan? No? At dapat, kailangan, after na pag-sign ng kontrata, magpidos din. After pagpidos, dapat sisiguro din makaalis ng isang OFW. Bakit? Ang isang OFW, mula nag-apply at nabisahan, dapat 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat na i-deploy na siya. Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Tama? Sabi ni iba, ha? Bakit kami nandito pa rin? No? Dapat! Nasa labas ka ng bansa ngayon at wala ka na sa Pilipinas ngayon. Tama? Sabi ni iba, oo nga. Pero kami nandito pa rin. So, nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa 80%, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan ka makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata nakapagpidos. Ang iba kasi nakapagbayad na ng placement fee, tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, dapat magkano ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary, tama? Sabi niya ba, ha? Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, bawas naman ang 60% na excitement mo, ang natira is 40% na lang. At dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o restaurant, dapat wala sa nabanggit kung na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency? Bakit kami sa Jollibee? Sabi ng iba dyan, oo nga. Ako parang ganun din. Sa Jollibee na rin. Wala sa nabanggit kung na lugar, dapat sa loob ng agency. Noong nakarang araw, may sumigaw dito, sir, kami sa GCash. Ibig sabihin, bawas naman ang excitement mo ng 20%. No? Ang natira is 20% na lang. Bakit ko nabanggit yan? Ayaw kong mangyari. Yung nangyari sa 12 teachers, no? 280,000. Saan nagbayan? Sa GCash. Grinab ang opportunity papuntang Korea as fruit picker, nag-resign as teacher, pero sumablay. Biktima ng illegal recruiter. No? Hindi nakaalis. Kawawa yung mga teachers. 20 years in service sa gobyerno. Pagkatapos, nag-resign lang para makapagtrabaho as fruit picker ng utang. Pagkatapos, sablay pa pala, baon sa utang. Sinundan ng 20 mga OFWs, puro kalalakihan, papuntang Korea, papuntang Czech Republic, Malaysia, South Africa, Japan. Magkano binayan? Mahigit 20. 20 sila. Taga Batangas, Cebu, Nueva Ecija, may Laguna. 178,000 bawat isa. Isang taon, hindi nakaalis. Sabi ko, sana noon pa lang, kung nakarating na sa akin ang sumbong, baka nabawi na ang pera. Ay wala eh. Nung mag-apply ng panibago, saka nalaman. Guys, balik construction. Kawawa, baon sa utang. Kaya dapat, pag nagbayan, sa loob ng agency. At dapat, ay mayroong kaukulang, resibo. Sabi ni iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? Problema hindi. Problema. Dapat may resibo. Pag nangyari sa iyo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment.
Anong batas ang nalabag? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Guys, ingat. Ingat. Sana huwag mangyari yung nangyari sa mga OFWs na nabanggit ko. Kaya kung nangyari sa'yo, nangyari man sa inyo, dito pa lang sa Pilipinas, may nangyari sa'yo, hindi alam ng agency mo, ginagamit ang pangalan ng agency. No, marami dyan, gumagamit ang pangalan ng agency. Ang pakay, makakuha ng malaking halaga sa mga OFWs, daang-daang libo. No? I-inform ang inyong agency para hindi sila malamay. Bakit? Pag nahuli ang suspect at hindi alam, nang kausap mo doon sa agency, pati na kausap mo doon, damay. Anong kaso? Accessories of the crime. Kung makulong ang suspect habang buhay na pagkabilanggo, siya habang buhay din ang pagkabilanggo. Ang kawawa ang agency na may hawak ng, o sorry, na may-ari ng agency, pwede magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate. Kaya dapat maging maingat. Kaya ako nandito just in case of emergency. Problema. Pagdating sa labas ng bansa, may problema, dapat alam ng inyong agency. I-inform ang inyong agency, hindi kahit sino. Bakit? Maraming tumutulong diyan. Pero pag oras na may problema, pagpasapasahan lang kayo hanggang makarating sa abogado. No? Hindi mo alam, nag-close na parang agency mo sa Pilipinas. No? Nung mag-close ang agency mo sa Pilipinas, no? Pag uwi mo ng Pilipinas, hinanap ang agency mo. Wala na pala, sarado na. Hinanap mo pa. No? Kasi mali ang sistema sa paghingi ng tulong sa problema. Dapat i-inform ang agency, kausapin ng maayos. Bakit? Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Hindi na kailangan abogado. Bakit sa abogado? Pag nakarating ang problema mo doon, manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado. Pati pamilya mo, apektado. Tama? Pag medyo nahirapan kayo, anong gagawin? May number kami na ibibigay sa inyo. Anong number niyan? Ang 0948-0939-970 at 0965-135-480. Pwede kayong tumawag doon, kayo, no? Pwede kayong tumawag, hindi nyo makontak ang inyong agency. Gusto nyo madalang number na yun? Ang purpose ng number na yun, protection just in case of emergency. Doon nakasalalay inyong trabaho sa sarili mo, sa kaalaman mo. Bakit? Pag kulang ka sa alaman, hindi mo na solusyon ang problema mo. Lahat useless ang pag-upload niyo. Tama? Kaya dapat mayroon kayong matatawagan. At sigurado na pag tinawagan, hindi po lang pinicturan dito ng pinicturan. Dito may pinicturan kayo ng mga numero kanina, no? Wala? Mga logo? Oh. Marami. Oh, ito, dito kayo tatawag, pero may problema. Pag tinatawagan mo, walang sumasagot. May sumasagot, arrogante. Tama? Sa number niyan, sa 0948-0939-770, may makasagot sa number niya. Sino makasagot sa number ninyo? Sa tawag ninyo? Walang iba. Kung hindi, ako. Kapag sinabi mo sa akin, ma'am, hi Mr. Sam, ang sagot ko sa'yo, hello. Ako ang aksyon, ako ang katok sa pintuan ng agency, para ipag-usap mo ng maayos, diplomatic way. Ha? Para hindi na kayo mapag-initan ng inyong agency. Ay, bakit? Sa kay Mr. Sam, makinarating yung sumbong. Hindi po ganun. Eh sa amin, ang pasensya na. Pinakarating sa amin, ipinasa lang sa amin ang problema. Baka pwede ma-action ng agad ang problema ng napaalis nila. Kawawa naman sila. Ayaw namin na makarating ka kung saan-saan ang problema. Ayos ba? Dito lang sana masolusyonan ang problema. No? Kung nakarating sa amin, napakiusapan namin ng agency, uwi ka ng Pilipinas. May problema ka man doon, nasolusyonan agad. Ikaw yung OFW na uuwi ng Pilipinas na tagumpay. Ayos ba? Mr. Sam, gaano katutong sinasabi mo? Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Naalala niyo? Si Sara Balabagan, isang OFW, nakulong at tinatulan ng kamatayan sa labas ng bansa. Bakit siya kinulong? Napatay niya ang kanyang amo. Bakit niya napatay? Nung inatimpo siya na repin or gasain, ang kanyang ginawa, lumaban. Ipinagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa mapatay ang kanyang amo. Kung kaya nakulong siya at tinatulan ng kamatayan. Pero nakulong man siya at tinatulan ng kamatayan, ligtas pa rin ang buhay sa dingit ng kamatayan. Si Engineer John Aquino, isang engineer, ang problema pala, walang pinipili. Mapababae o lalaki, gwapo o pangit, maganda o pangit, walang pinipili ang problema. Si Engineer John Aquino, isang magandang posisyon, profession, malaki ang sahod, pero bakit siya nakulong din at tinatulan ng kamatayan? Kasi, napatay niya rin ang leader ng isang grupo, 6, pinagtutulungan siya, self-defense ang ginawa niya. Dahil self-defense, napatay niya, nakulong din siya at tinatulan ng kamatayan, pero ligtas pa rin ang buhay. Kanya buhay sa bingit ng kamatayan. Pareho sila yung Sara Balabagan. No? So, nailigtas
Sinong tumulong? Magkasama kami ng dating boss ko. Ang dating boss ko isang ambassador. Ako hindi. No? Nung umuwi siya ng Pilipinas, naging NLRC chairman, sa Manila Quezon City ang boss ko. Ako hindi. Year 2013, nagiging congressman siya. Ako hindi. Nung mag-congressman siya, nag-resign ako sa kanya. Ang boss ko ay namatay. Ako, hindi. Dating boss ko, former Ambassador Sinyeres. Wala naman siya ngayon. Kami nagpapatuloy sa pagtulong sa may mga problemang OFWs. Bakit, Miss Ram? Trabaho na namin to. Kaya kung kayo wala pang balak mag-abroad ngayon, noon, kami, 2 dekada na po sa serbisyo. Ayos? 2 dekada na po sa serbisyo. Kaya year 2000, pag may marinig kayo dati, sa pagbabalita sa radio, pag sinabi, sa Extro, pag sinabi sa Extro, mula sa Manila, ito si Patrol 141, ang nagulat si Pilar, tulong lakas 50,000 watts. TWIC. Sa isang radio, pag nagbabalita sa Extro, pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RS News, sa aming karabasa ang naglilingkod sa pagbabalita. Sa isang dyaryo, ako si kagapay natin, sa isang dyaryo, ako si latigo ng bayan. Kaya pag may problema, anytime, pwede kayong makipag-ugnayan. Ayos? Yan. Si Mrs. ko, saan mo nakilala? Dahil sa tatay niya. Tinulungan ko ang tatay niya. Year 2001, may reward na 750,000. Nanalo sa kasong illegal dismissal. Nanalo, 2001. Pero hindi nabayaran. Hindi nibigay ang sahod. Ay yung reward niya. Nakarating sa akin 2005. No? Yung pala. Nung sinilit ko sa NLRC, ang abogado nalagyan ng 50,000. Ang boss ng tatay niya, isang retired na general. Ang asawa, kilalang senadora, matalino at matapang. Kaya nung inakyat ko, una NLRC, pangalawa, Congress, pangatlong inakyat ko, yung Senate of the Philippines. Sino ang asawa ng retired na general? Walang iba. Miriam Santiago, Defensor. Kaya nung maaksyonan, nabayaran ang tatay niya, 2005. Nakarating sa akin, 2005 din nabayaran. Nung mabayaran, sa sobrang tuwa ng tatay niya, ma'am. No, sobrang bait ko daw. Pag tumulong, walang kapalit. Bumawi siya sa akin. Babawi na lang ako, Mrs. Sam. Sabi ko, Tay, anong ibig sabihin mo? Ang sabi niya sa akin, ibigay ko na lang sa'yo yung anak ko. Kaya nung marinig ko, hindi na ako nagdadalawang isipan. Bigla akong sumiryoso sa kanyang harapan at tinanggap ko ang sinabi niya sa akin na ibigay niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, sige Tay, tanggapin ko na lang ang anak mo. Tinanggap ko na. Kaya kami na ngayon, ma'am, kahawid mo. Ayos ba? Yan ang totoong kwento ng buhay ko. Ang dami ko pang ikwento, pero hindi ko na patagalan. Kami po, umaaksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung nanood kayo ng YouTube channel, may YouTube channel, ang pinagpatuloy ko, lumaylo ako sa radio at sa dyaryo, ang pinagpatuloy ko ang aking kagapay, ECTV YouTube channel. I-search nyo. Pag-search nyo, tapusin ko na. Kagapay, space, ECTV. Kagapay, space, ECTV. No? I-search nyo sa YouTube, sa cellphone. Pag nakita nyo lang sa aming kulay itim, sa YouTube, ha? Oh. SCTV. Yan. Yan. Ayan ang gano'n. Yan. Nakita nyo na. Sa aming kulay itim. Nakasaburino kulay itim. No? Pag nakita nyo, wala kayong magagawin. Kung hindi, subscribe nyo. Ha? Yan. Pag na-subscribe nyo, so, engage na tayo, no? Pag may problema sa labas ng bansa, anytime, no? Lahat kayo ngayon, na nandito, pagdating sa labas ng bansa, mapapanood nyo na ang inyong mga mukha dyan, no? Ano? Bugas! Nasa social media na kayo, no? Okay? Ang purpose, pag may problema, hindi kayo mahirapan, no? Kaya kung may problema sa labas ng bansa, malaala mo, no? May problema ka sa labas ng bansa, no? No? Pagdating mo doon, unang sahod pa lang, no? Pinahirapan ka na, kaya gutom ang inabot mo. Yung gutom na dinanas mo doon sa labas ng bansa, mas mahigit pa pala sa gutom na dinanas mo dito sa Pidos, no? I-search mo, July 20, ano ngayon? July 23. Pag nakita mo July 23, pindutin mo, i-click mo. Pag nakita mo sa YouTube, ha, kagapin ni ang unang makita mo doon, walang iba, kundi ang mga mukha ninyo. Tama? Bakit? Ito ang tunay na YouTube channel, no? Walang fake news, 'di ba? Mapapanood yun diyan, no? Lahat ng mga biktima ng rape, panggagahasa, no? Last month lang may inaksyonan ako, 2 magkapatid, binayaran agad, no? Samantala doon,
Walang pakialam ang employer. Binayaran. Dalawa magkakapatid. Biktima ng panggagahasa. Nabayaran na agad. No? Binubugbog. Ang dami. Yung biktima sa Bicol, na ang boss, congressman, no? Na tinatago ng mga staff. Tinawagan ko, makita niyo dyan. Yung pumutok yung bayag ng isang pahinante sa Calbayog Samar. Inaksyonan ko. Walang pakialam ang kanilang company. Pero inaksyonan ko. Pinasok ko sa vlog. May tumawag sa akin, isang congressman. Boss, ako, si congressman, may-ari ng company. Sir, itinatanggi ka ng mga staff mo, hindi daw kayo kilala. Sabi ko, sir, sabi niya sa akin, sir, boss, tanggalin mo na lang ang vlog kasi tutulungan ko naman i-pull out ka o pasyente dyan sa ospital sa Calbayog Samar. Bayaran nila ang 200,000 na billing. Kung tanggalin ko yung vlog ko, kung dalawang araw pa lang malaman ko na i-pull out na ang pasyente ninyo, tauhan niyo po yun, no, na maaksidente, pahinante, tumalon sa truck kasi nawala ng preno, lagyan ng kalang ang gulong, sumabit yung bayag, ospital, pati ito hiniwa, no, nang lumubo na yung pasyente, walang pakialam, mga staff lang nakausap. Ngayon nalaman ng boss, kausap sa akin, congressman pala. Sabi ko, kung tanggalin ko 2 days after, malaman ko kung nakauwi na, kung na-pull out niya ng pasyente niya. Pero pag hindi, dadagdagan ko pa. No? And short, 2 araw pa lang, na-pull out na. Nung na-pull out, nasa ospital sa Calbayog Samar, pauwi na ng Bicol. Di na, mga taga Bicol eh. Yun. Wala akong magawa. Tinanggal ko na yung vlog ko. Hindi niya na makikita, pati yung mga pahinante, pati yung mga staff niya hindi na makita sa social media, yung vlog ko. Pero sa totoo lang, hindi ko tinanggal. Private ko lang kasi sayang ang views. Tama. Nagpakahirap ako, hindi ko naman kayo nakita ng personal. Tumutulong ako na walang bayad, di ba? Bakit sayangin ko? Sayang ang views. Anong man ang mangyari? Dapat nakaready kayo. Ayos? Nakita niyo ng vlog ko? No? Okay. Pangalan ko, Mr. Sam Carbosa at my number, 0948-0939-970 at 0963-500. Ma'am, anong oras, ma'am? 207. 2? 207. Tapusin mo na. Okay. Lahat, magtatanong lang, sino gusto mo ng Pilipinas na tagumpay? Taas